Magandang araw sa inyo, Mr. Narrator. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jess. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang. Nangyari po ito noong minsang nauso sa aming lugar ang mga ganoong nilalang. Nasa edad ako ng 20 anyos ng mga panahong yon. Kaya hanggang sa magpasahanggang ngayon, hindi na mawala sa aking isipan ang tungkol doon. Tahimik na namumuhay ang mga tao sa aming baryo. Kahit hindi gaano nga magkakalapit ang kabahayan, ay halos magkakakilala naman ang mga tao. Walang kakatuwang mga bagay noon ang nagaganap sa aming baryo, kaya kampante ang mga tao kahit pa naabutan ng gabi sa daan. Wala ring mga haka-haka noon sa mga aswang dahil wala ding nagkakaroon ng mga karanasan sa mga nilalang na iyon. Isang umaga, naabutan ko ang aking ina na kausap si Aling Josefa, na isa sa mga kapitbahay namin. Ikinuwento nito kay nanay na baka may bagong lilipat sa aming baryo, gayong may ipinapatayong bahay roon malapit sa kanila. Natuwa naman ang aking ina noon, gayong madadagdagan na naman ang mga kapitbahay namin. Ayon pa sa aking ina, mas maigi na nga raw iyon at mas marami pang makikilalang bagong kaibigan. Sumang-ayon na lamang si Aling Josefa sa aking ina noon at kaagad ding nagpaalam matapos niyang sabihin sa aking ina ang tungkol sa bagay na yon. Nang mga sumunod nga na araw, napansin na rin namin ni nanay ang ipinapatayong bahay sa bahaging sinabi ni Aling Josefa. Mabilis ang pagkakagawa nun, gayong gawa lang din naman sa kahoy ang nasabing bahay. Sabi pa nga ni nanay, makalipas lamang ang mahigit kumulang 2 linggo, sigurado siyang makakalipat na sa bahay na iyon ang bago naming mga kabaryo. Hindi nga nagkamali noon ang aking ina, dahil makalipas nga ang halos 2 linggo, nakalipat na sa bago nilang bahay ang mag-asawang galing pa sa malayong probinsya. Sina Mang Ildefonso at Aling Julia. Kasing edad lang din ito ng aking mga magulang. At dahil mga bata pa din ang mga ito ng mag-asawa, mabilis silang nakapalagayan ng loob ng aking ama't ina. Naging maayos ang pagdating noon ni Mang Ildefonso at Aling Julia doon sa aming baryo. Walang kakatuwang pagbabago sa pagdating ng mag-asawa. Naging maayos din ang trato ng iba pa naming mga kabaryo sa kanila, kahit pa hindi pa may pagkakailang paminsan-minsan ay nakakatakot ang mukha nilang mag-asawa, lalo na kapag seryoso ang mga to. Mababakas na kasi ang iilang mapuputing buhok nila at may mga bahagi ng kanilang muka ang kulubot na. Subalit kahit na ganoon, hindi maitatangging mababakas ang kabaitan at kainosentehan sa mga mukha ng mga to. Naisip ko rin siguro ay ganoon talaga ang mga taong galing sa malalayong probinsya at nakasanayan na lang ay ang simpleng pamumuhay. Naging malapit ang loob ng aming pamilya noon sa mag-asawa. Malimit ngang nasa bahay namin si Aling Julia kapag nababagot siya sa kanilang bahay, lalo na kapag wala rin ang kanyang asawa. Isang beses nga noon, dahil nagtungo raw sa bayan si Mang Ildefonso, ay naisipan ni Aling Julia na pumunta sa aming bahay. Na tiyempo ring wala kaming ginagawa ni nanay, kaya nakapagkwentuhan sila ni Aling Julia. Naikwento din nito kung saan sila nagmula at napag-alaman nga namin mula pa sila sa probinsya na nasa bahaging Visayas. Hindi nga raw akalain ng mga ito na mapapadpad sila sa baryo namin. Ngunit masaya naman daw silang mag-asawa dahil mababait ang mga tao sa baryo namin. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkukwentuhan at ako naman ay nakikinig lamang sa kanya habang nananahi ng aking mga damit. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang dalawa, napatanong si Aling Julia tungkol sa aswang. Sabi pa niya ay wala bang aswang sa aming baryo, gayong sa pinagmulan nilang probinsya ay may mga haka-haka raw na may mga aswang. Nagulat man kami sa naging tanong nito,
Ngunit napailing na lang ang aking ina at sinabing walang ganoon sa aming baryo. Napatango naman noon si Aling Julia at sinabing mabuti nga kung ganon. Gayong hindi na rin siya mababahala pa. Gayon sa kanilang mag-asawa. Inaba na lang din nila ang kanilang usapan noon hanggang sa dumating na nga rin si Aling Josefa. Muli, ibinalita ni Aling Josefa kay nanay na mayroon daw ulit na bagong lipat sa aming baryo. Gayong may bagong pinapatayong bahay sa bahaging malapit sa magubat na parte ng aming lugar. Tinanong naman siya ng aking ina kung paano niya nalaman gayong may kalayuan iyon sa bahay niya. Tugon naman ni Aling Josefa ay nagtutungo talaga siya sa bahaging yun at nakita nga niyang halos patapos na rin ang kubong nakatirik sa bahaging yun. Hindi na nga ako nakinig pa sa kanila at nagtungo na sa aking silid upang magpahinga. 3 araw ang nakalipas noon. Nabalitaan nga naming may nakatira na sa nasabing kubo. Wala din namang naging problema ang aming baryo kahit pa na may mga dayong bagong dating. Nagpatuloy ang magandang samahan ng aking mga magulang at maging ni Mang Ildefonso at Aling Julia. Subalit naging ilap naman noon na ang bagong lipat na dayo sa aming lugar. Naisip din namin noon na bukod sa malayo ang bahay ng bagong lipat na iyon sa aming bahay at nahihiya pa ito. Kaya minsan lang din itong lumabas sa kanyang kubo. Napag-alaman na lang namin kay Aling Josefa na Aileen ang pangalan ng bago naming kabaryo at sa tansya niya ay mas matanda lang ito sa akin ng 5 o 6 na taon. Hanggang sa isang umaga, nagimbal na lang ang mga tao sa baryo namin nang may kumalat na balitang may natagpo ang patay na katawan ng alagang baka na pagmamay-ari ng isa sa mga kabaryo namin. Nagising daw kasi siyang wala na ang alagang baka at wala namang nagdala nito sa kanyang bukirin, kaya nagtaka siya kung saan ito nagpunta. Nang suyurin niya ang aming baryo, nakita nga niya ito na nakahandusay at wala ng buhay. Hindi kalayuan lamang sa bahay ni Mang Ildefonso at Aling Julia. Subalit ganoon na lang daw ang takot nito nang makita nga nito ang sitwasyon ng kanyang alaga. Wasak daw kasi ang tiyan nito at wala ng kalaman-laman ang kawawang hayop. Maging ang dugo raw nito ay halatang sinipsip, gayong putlang-putla ang loob nito. Bunsod nga ng pangyayaring yun, tila nabahala naman ang mga tao sa baryo namin. Lalo na ang mga kabaryo naming may mga alagang baka. Natakot din kasi ang mga ito na baka mabiktima din ang alaga nila na kung anong nilalang na nambibiktima sa baka ng aming kabaryo. Simula din ng ganap na iyon, nagsimulang umugong ang balita tungkol sa aswang. Marami kasi ang nagsabi noon na hindi lamang simpleng nilalang ang may gawa ng ganoong bagay sa alagang baka ng aming kabaryo. Ayon kasi sa mga tao sa baryo namin, aswang lang daw ang may kakayahang gawin ang kumain ng laman loob ng tao o hayop at maging ang sipsipin ang dugo at nang mapawi ang kagutuman at uhaw ng pagiging aswang. Ang mga sumunod na araw nga noon, naulit ang pangyayaring yon. Isang alagang kambing na naman ang naging biktima ng kung anong nilalang. Muli nga itong natagpuang hindi kalayuan sa bahay ng mag-asawa. Sa kadahilanang iyon, tila may namumuong haka-haka na marahil ang mag-asawa ang may gawa ng ganoong bagay. Hindi naman kami sumang-ayon sa bintang nila kina Mang Ildefonso at Aling Julia. Ang sabi pa nga ng aking magulang sa mga kabaryo namin, marahil ay nagkataon lamang na doon iniiwan ng nilalang na nambibiktima sa mga hayop ang katawan ng mga nabiktima nito para nga paghinalaan ang mag-asawa. Hindi naging kumbinsido ang iba sa mga kabaryo namin at inisip nga sina Mang Ildefonso at Aling Julia ang may gawa ng mga ganoong bagay sa aming baryo. Ayon pa nga sa mga ito, kapag nagkaroon daw sila ng pagkakataon na maaktuhan ang mag-asawa na may kahina-hinalang gawain, ay hindi sila magdadalawang isip na pahirapan at patayin ang mga to.
Natakot naman noon sina Mang Ildefonso at Aling Julia sa banta ng mga taga-baryo namin. Subalit kahit na ganoon, mahigpit nilang itinatanggi na hindi sila ang may gawa ng mga pambibiktima ng mga alagang hayop sa aming baryo. Dagdag pa ng mag-asawa, wala silang ideya sa mga ibinibintang sa kanila at hindi rin sila kumakain ng hilaw na karne ng hayop, lalo na mga laman loob at dugo ng mga to. Iyon nga lang, kahit anong paliwanag nila noon sa mga tao sa aming baryo, tila hindi sila pinaniniwalaan dahil mas pinaniniwalaan ng mga taga-baryo namin ang mga kutob nilang ito nga ang mga nambibiktima sa mga hayop sa aming baryo. Simula nang umugong ang haka-haka tungkol kina Mang Ildefonso at Aling Julia, tila naging mailap na ang mga tao sa kanila. Natakot ang mga ito na baka hindi lamang mga alagang hayop ang bibiktimahin ng mag-asawa kung hindi sila mismo. Maging ang pamilya noon ni na Aling Josefa ay nilayuan nilang mag-asawa. Minamatyagan pa nga nila ang mga ito. Baka may makuha daw silang patunay na ito nga ang mga aswang. Isang umaga nga noon, nagtungo sa bahay namin si Aling Julia upang kausapin ng aking ina. Dahil hindi nga kami naniniwala sa haka-hakang aswang silang mag-asawa, kinausap naman siya ng aking ina. Nang tanungin ni nanay si Aling Julia tungkol sa mga ibinibintang sa kanila ni Mang Ildefonso, ay itinanggi niya iyon. Sabi pa ni Aling Julia na wala silang kaalam-alam sa mga binibintang sa kanila ng mga taga-baryo. Hindi rin niya may paliwanag kung bakit sa hindi kalayuan sa bahay nila iniiwan ng aswang na iyon ang mga nabiktima niyang mga hayop. Dagdag pa niya, kung aswang nga silang mag-asawa, sana pagdating pa lang nila ay may nangyayari ng mga ganoong bagay. Gayong hindi naman ganoon kadaling pigilan ang pagiging aswang ayon na rin sa mga alam niya tungkol sa mga nilalang na iyon. Sumang-ayon naman kami sa kanya noon dahil sa tingin namin ay tama naman si Aling Julia. Wala na rin nagawa noon si Aling Julia kung hindi ang hayaan ang mga taong pag-isipan sila ng ganoong bagay. Kahit ano kasing paliwanag niya sa mga to, hindi rin naman sila pinaniniwalaan. Iyon nga lang, kinakabahan at natatakot lang daw siya at baka kung anong gawin sa kanila ng aming mga kabaryo dahil may mga banta na rin ang mga ito sa kanilang mag-asawa. Pagkatapos ngang mag-usap ni Nanay at Aling Julia, nagpaalam na ang Ali na uuwi na siya. Nang makaalis nga si Aling Julia sa aming bahay, nag-usap naman kami ni Nanay. Sinabi niya sa akin na tama nga naman si Aling Julia sa sinabi niyang nang dumating sila sa baryo namin, sana ay nagsimula na silang manalasa kung sakaling ang aswang silang mag-asawa. Sumang-ayon ako noon kay Nanay at napaisip din ako. Hindi ko napigilan ang aking sarili na sabihin sa aking ina ang bagay na aking naiisip. Nagulat pa nga si Nanay noon mabanggit ko sa kanya ang tungkol sa bagong lipat lang din sa aming baryo. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magsalita na posibleng ito ang aswang. Gayong simula nang dumating ito sa aming baryo, nagsimula na ang mga ganoong pangyayari. Maging ang aking ina ay napaisip din sa aking sinabi. Ayon pa sa kanya, hindi imposible ang aking iniisip tungkol sa bagong lipat. Naawa naman kami noon kina Aling Julia at Mang Ildefonso kung sakaling ang tama ang hinala naming mag-ina. Tanging si tatay lang din noon ang pinagsabihan namin ni Nanay tungkol sa hinala namin sa bagong lipat. Hindi namin akalaing maging ang aking ama pala ay ganoon din ang naiisip. Lumipas ang mga araw noon, patuloy pa rin ang mga pambibiktima ng aswang sa mga alagang hayop ng aming mga kabaryo. Galit na nga noon ang mga kabaryo namin kina Aling Julia at Mang Ildefonso, gayong hindi pa raw nadadala sa mga banta nila ang mga ito. Tuwing may nabibiktimang hayop kasi, madalas na nakikita ito hindi kalayuan sa bahay ng mag-asawa. Kaya kumbinsido na ang halos lahat ng mga kabaryo namin na aswang nga ang mga to. Pinagsabihan pa ng mga kabaryo namin ang mag-asawa na kung hindi sila titigil ay umalis na lamang sila sa aming baryo.
Kapag hindi raw kasi nila ginawa iyon, sisiguraduhin ng mga kabaryo namin na hindi sila titigilan ng mga to. Kahit takot nga noon, hindi naman ginawa ni Mang Ildefonso at Aling Julia ang nais ng mga kabaryo namin dahil maigpit nilang itinatanggi na hindi sila ang may gawa ng mga pambibiktima sa mga alagang hayop ng aming mga kabaryo. Isang hapon, ikinagulat namin noon ang pagtungo ng bagong lipat na si Helen sa aming bahay. Wala kaming nagawa ni nanay kung hindi ang kausapin ito. Sakto ring nagpunta si Aling Josefa noon, kaya naabutan niya si Helen na kinakausap namin. Nagtataka ako kung ano ang pakay ng babaeng iyon. Kaya simula nang dumating ito sa bahay ay hindi na nawala ang hindi magandang kutob ko sa kanya. Subalit kahit na ganoon, pilit kong itinatago kung anumang nararamdaman ko at nang hindi niya mahalatang may hinala ako tungkol sa kanya. Pinaalalahanan ni Aling Josefa noon si Helen na mag-ingat sa kanyang bahay, lalo na at mag-isa lamang ito sa bahaging iyon. Nagtanong pa ang babae kung bakit kailangan mag-ingat siya, kaya walang pagdadalawang isip na sinabi nito nga may aswang sa aming baryo at iyon nga ay sina Mang Ildefonso at Aling Julia. Nang marinig iyon ni Helen, nakita kong napangisi siya, ngunit pabilis din niyang naitago. Dahil doon mas lumakas ang kutob ko tungkol sa kanya. Pinagmamasdan ko rin siya paminsan-minsan at napansin ko nga habang nakikipag-usap nga siya ay hindi siya direktang makatingin. Umiiwas din siya kapag tinititigan siya ng mata sa mata. Hindi rin nagtagal pa noon si Helen sa aming bahay at nagpaalam na din ito. Naiwan si Aling Josefa at nanay hanggang sa nagpasya na rin ang ale na umuwi na. Noong kaming dalawa na lang ni nanay ang naiwan, ay kaagad kong sinabi sa kanya ang mga napansin ko kay Helen. Napailing ang aking ina noon gayong iyon rin pala ang mga napansin niya sa babae. Sa pagkakataong iyon malakas na ang kutob naming mag-ina na marahil ito ang aswang at nililin lang lamang niya ang aming kabaryo sa pamamagitan ng pag-iiwan ng kanyang mga biktima malapit sa bahay ng mag-asawa para ito ang mapagbintangan sa bagay na siya ang may gawa. Naging tahimik pa rin kami mag-ina noon tungkol sa bagay na yon. Simula din ng araw na yon, madalas nang magtungo si Helen sa aming bahay at minsan nga ay sa bahay ni na Aling Josefa. Nakikipaghalubilo din ito sa mga kabaryo upang siguro ay hindi ito paghinalaan ng mga kabaryo namin. Ilang araw pansamantalang tumigil ang pananalasa ng aswang sa aming baryo. Sa loob nga ng ilang araw na iyon, hindi na pumupunta sa bahay namin si Aling Julia. Dahil doon, nag-alala kami ni nanay para sa kanya, kaya napagpasyan namin dalawin nga ito sa kanyang bahay. Sumama na lang ako kay nanay dahil wala din naman akong gagawin sa bahay namin. Nagtungo nga kami noon sa bahay ni na Aling Julia. Nakita namin si Mang Ildefonso na nasa labas ng bahay niya, kaya dali-dali naming nilapitan ito. Nang makita kami ni Mang Ildefonso, kinawayan kaagad kami nito at mabilis na pinapasok sa kanyang bahay. Ayon pa rito, baka makita kami ng ibang kabaryo namin na pumupunta sa kanila at pag-isipan din kami ng hindi maganda. Nang makita nga namin noon si Aling Julia, nakaramdam kami ng awa sa kanilang mag-asawa. Hindi ko rin maiwasan ang makaramdam ng takot noon kay Aling Julia, gayong buhaghag ang buhok nito at malalim ang mga mata nito na animoy gabi nang hindi natutulog. Maging si Mang Ildefonso ay ganoon din, kaya hindi ko maiwasan ang mapaisip kung ano ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Natuwa si Aling Julia dahil sa pagdalaw namin ni nanay. Humingi pa ito ng pasensya dahil baka matakot daw kami sa kanya ng mga oras na yon dahil sa kalagayan niya. Kwento niya sa amin, ilang gabi na raw kasi silang hindi makatulog, gayong natatakot sila at baka kapag tulog silang dalawa ay may kung anong mangyari sa kanila dahil sa banta ng mga kabaryo namin. Nakipag-usap si nanay noon sa mag-asawa
at hindi nagtagal ay nagpaalam din naman kami sa kanila. Kaagad din kaming umuwi dahil baka hinahanap na rin kami ng aking ama. Hindi mawala sa isip ko noon ang itsura ng mag-asawa. Napaisip ako nga mas pagbibintangan silang mga aswang dahil sa kalagayan ng itsura nila ng mga panahong yon. Napag-usapan pa namin ni nanay ang tungkol doon na silang ayunan niya. Kinagabihan noon, hindi pa man kami nakakatulog ng aking mga magulang, ay narinig namin tila may mabibilis na mga yabag sa labas ng aming bahay. Lumabas ang aking ama upang tignan kung ano ang nangyayari at nakita nga niya ang mga kabaryo namin na tila may hinahabol. Nang makita nila ang aking ama, nagtanong ang mga ito kung may napansin ba siyang malaking aso na mabilis na tumatakbo. Umiling lang noon si tatay dahil wala nga itong nakitang dambuhalang aso. Bago pa umalis ang mga kabaryo namin, narinig pa namin ang mga usapan nila na maghanda raw ang mag-asawa, lalo pa kung mahuhuli nga sila sa gabing yon. Nagkatinginan kaming tatlo noon dahil nakaramdam kami ng kakaibang kaba nang marinig namin ang mga sinabi ng mga kabaryo namin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog ng maayos dahil iniisip ko pa rin ang sinabi ng mga kabaryo namin tungkol kina Mang Ildefonso at Aling Julia. Napaisip din kasi ako noon na paano kaya kung aswang nga ang mag-asawa at nagpapanggap lamang silang mabait sa amin. Hindi ko na malaya ng oras noon hanggang sa naramdaman ko na lang ang antok at hindi napigilang makatulog. Kinaumagahan nang magising ako, nagimbal ako sa balitang patay na si Mang Ildefonso. Nahuli at pinatay daw ito kagabi ng mga kabaryo naming rumuronda dahil nahuli itong naglalakad mula sa masukal na parte ng aming lugar. Mag-isa lang daw itong naglalakad at nang lapitan ng mga kabaryo namin, nakita nila itong punit-punit ang kanyang damit at may bakas din ng dugo. Dahil doon hindi raw nagdalawang isip ang mga kabaryo namin na pagtatagain ito hanggang sa ito ay mamatay. Dinala din nila ito sa bahay nila upang makita raw ni Aling Julia ang ginawa nila dito at nang matakot na raw itong mambiktima pa ng mga hayop o tao sa aming baryo. Kaagad akong niyaya ng aking ina na puntahan si Aling Julia sa bahay nilang mag-asawa. Noong naroon na nga kami, naabutan namin itong nagtatangis dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Nang tanungin namin ito kung saan si Mang Ildefonso, ay napailing ito gayong hindi raw niya alam kung saan na ito dinala ng mga kabaryo namin. Nang tanungin namin si Aling Julia kung bakit lumabas pa ng gabing iyon si Mang Ildefonso, sinabi naman niya sa amin ang dahilan ng kanyang asawa. Hindi raw kasi sila makatulog ng gabing yon dahil tila may kakaiba na sa kanilang paligid. Sakto ring masama ang pakiramdam ni Mang Ildefonso dahil inuubo ito, kaya napagpasyahan niyang magtungo sa kusina upang sana ay kumuha ng maiinom. Nagulat na lang daw si Aling Julia noong marinig niyang napamura ang kanyang asawa. Dali-dali niya raw itong nilapitan at nakita niyang may dala na itong itak. Sinabihan pa raw siya ng kanyang asawa na may pupuntahan lang siya gayong may nakita siyang dambuhalang aso na nagmamatsyag sa labas ng kanilang bahay. Pinipigilan ni Aling Julia ang kanyang asawa, ngunit hindi ito nakinig sa kanya at lumabas nga ito ng kanilang bahay. Hinabol daw nito ang malaking aso na nakita niya at hindi na alam ni Aling Julia kung saan na ito nagpunta. Nakatulog daw siya at naalimpungatan na lang nang may marinig siyang ingay sa labas ng kanilang bahay. Lumabas siya at nakita nga niya ang kanilang mga kabaryo na karga-karga ang walang buhay na katawan ng asawa niya. Punong-puno ng sugat si Mang Ildefonso dahil sa paulit-ulit na pagtaga nila at hindi pa sila nakontento dahil kinuha nila ito at dinala sa hindi alam na lugar ni Aling Julia. Dagdag pa ni Aling Julia, ilang beses na raw nilang nakita ni Mang Ildefonso ang nasabing aso. May kutob nga raw ito na ang babaeng nakatira malapit sa masukal na parte ng aming lugar ang aswang na yon.
Gusto nga raw sanang puntahan ni Mang Ildefonso ang bahay noon upang kumpirmahin ang hinala nila, ngunit pinigilan lang niya ito dahil baka ito pa ang mapagbintangan at mapahamak. Naawa kami noon kay Aling Julia at nagalit na rin sa mga kabaryo namin. Pinagsabihan namin siya ni nanay na wag nang lalabas sa kanyang bahay, lalo na tuwing gabi. Ayon pa kay nanay, kakausapin din niya ang mga kabaryo namin tungkol kay Mang Ildefonso at alamin kung saan nila ito dinala ang katawan ng lalaki. Sinigurado din ni nanay kay Aling Julia na bago pa man siya mapahamak sa mga kabaryo namin ay lalabas ang katotohanan na mali ang bintang ng mga ito, na aswang silang mag-asawa. Ikinuwento nga namin noon kay tatay ang kung anumang sinabi sa amin ni Aling Julia. Maging si tatay noon ay matagal nang kumbinsidong hindi aswang ang mag-asawa at si Helen ang nananalasa sa mga hayop ng aming mga kabaryo dahil ito ang aswang. Sa kadahilanang iyon, nagpasya ang aking ama na alamin at patunayan ang kanyang kutob. Kinagabihan nga noon, muling nagronda ang mga kabaryo namin. Sumama ang aking ama sa mga ito at nang magkaroon nga siya ng tsansa na puntahan ang bahay ni Helen, hindi na ito nag-aksaya pa ng pagkakataon. Sinuyod daw ni tatay ang bahay ng babae. Sinubukan niyang hanapin ito ngunit napag-alaman niyang walang tao doon. Dahil doon dahan-dahang iniikot ni tatay ang buong paligid ng bahay ni Helen. Lalo na at bahagya niyang naamoy ang malansang samyo ng hangin na nagmumula doon. Sinubukan pa niyang pasukin noon ang bahay ng babae. Nang makapasok nga roon si tatay, nakita ng dalawang mga mata niya ang bakas ng mga dugo sa damit at gamit ni Helen. Nang puntahan niya ang kusina ng bahay nito, halos manginig si tatay nang makita ang mga karne at laman loob na nagkalat doon. Dali-dali ring lumabas ng bahay na iyon si tatay ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang pagkalabas niya nakita niya ang malaking aso na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Nagtago kaagad siya at sakto nga nakatago siya noong pumasok ang dambuhalang aso sa bahay. Nanlaki pa ang mga mata ni tatay noong makita niyang nagpalit ng anyo ang malaking aso. Mula sa pagiging hayop, naging isang tao iyon at maliwanag na nakita ng mga mata ni tatay na si Helen ang babaeng iyon. Hubot-hubad ito at bakas ang dugo sa kanyang muka at maging sa mga kamay. Dinilaan pa niya ang dugo sa kanyang kamay kaya natakot si tatay na mahuli siya nito. Tumakbo pa palayo sa bahay na iyon si tatay nang hindi man lang lumilingon. Hinanap niya ang kanyang mga kasamahan na noon ay nasa bahay ni na Aling Julia. Na makita nga niya ang mga ito, kinuwento niya sa mga ito kung ano ang nangyari. Ayaw pa sanang paniwalaan ng mga kabaryo niya, ngunit pinilit sila ni tatay. Kaya sumama na rin sila patungo sa bahay ng babae. Naabutan nga nila si Helen na abala noon sa pagkain sa mga laman loob ng mga nabibiktima nitong mga hayop. Sa galit ng mga kabaryo namin, sinugod daw nila ang babae hanggang sa makita nilang nagpalit ito ng anyo at naging dambuhalang aso. Hindi raw ito nakipaglaban sa kanila gayong marami sila. Kaya ang ginawa nito ay tumakbo na lang palayo. Napagpasyahan din daw nilang sunugin na lang ang bahay nito at nang wala na itong babalikan pa. Naisip din nilang hindi rin ito babalik dahil alam na nila ang sikreto nito. Dahil sa pangyayaring yon, nagtungo naman ang mga kabaryo namin sa bahay ni na Aling Julia. Hiyang-hiya at nagsisisi ang mga ito dahil sa ginawa nila kay Mang Ildefonso at maging sa mga ibinibintang nila sa mag-asawa. Humingi ng tawad ang mga ito kay Aling Julia at sinabi ang ginawa nila sa katawan ni Mang Ildefonso. Wala nang nagawa si Aling Julia at napahagulgul na lang siya gayong hindi na niya makikita ang katawan ng kanyang asawa, gayong sinunog pala ito ng kanilang kabaryo. Labis ang pagsisisi ng mga kabaryo namin dahil sa mga ginawa nila. Hindi naman nila masisisi si Aling Julia kung bakit hindi kaagad sila mapatawad ng Ali
dahil mabigat nga naman ang ginawa nila. Hindi pa makapaniwala si Aling Julia na maling bintang pala sa kanila ang makakapatay sa kanyang asawa. Hindi na nga nakabalik noon si Helen sa baryo namin dahil din sa pangyayaring yon. Nagpasya si Aling Julia na lisanin na lang ang aming baryo, gayong hindi raw niya kayang manatili doon dahil sa naging karanasan niya. Hindi man niya nagawan ng bigyan ng hustisya ang nangyari kay Mang Ildefonso, subalit ipinagpasa Diyos na lamang niya ang mga mangyayari sa buhay ng mga pumatay dito. Simula nga noon, wala na kami naging balita kay Aling Julia. Hindi ko rin alam ang nangyari sa mga kabaryo. Dahil ilang linggo ang nakalipas, umalis na rin kami sa baryo na iyon dahil sa dahilang tila hindi na naging maganda ang hatid ng baryong iyon sa amin. At dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.